Dear Kuya Bono, bago kami nag-chat sa'yo noong October 2020, sangar na po ako noon. Sa mga hindi nakakaalam ng salitang sangar, ito ay Ilocano word, ang ibig sabihin ay manginginom, lasenggo, tumador. Yung pinsan kong taga Bulacan, ang tawag sa akin ay timsalak. Timawa sa alak. Talagang gumaganda na lang ang pakiramdam ko noon, Kuya Bono, kapag lasing ako. Para akong may sariling masayang mundo at walang problema kapag lango ako sa alak. Si Mama walang nagagawa kundi ngumawa paggising ko sa umaga na parang gulay at pupungas-pungas kasi kailangan ko ding pumasok sa trabaho, kaya't pinipilit kong bumangon pa rin kahit na kinagabihan ay lasing na lasing ako. Kailangan kong pumasok sa trabaho, hindi lang dahil sa pera o kita, Kuya Bono, kaya ako pumapasok pa rin sa trabaho, kundi dahil sa hiya at respeto sa boss kong si Mang Ding na siyang may-ari ng talyer na pinagtatrabahuan ko. Maghapon din ako nagtatrabaho, pero pagsapit ng gabi, kapag may nag-text ng "Shaten", re-reply agad ako ng "When ah?" Tama na yan, inuman na. Hoy, para ko'y tumagay ka. Nalalamig, nalalamunan. Naghihintay, nag-aabang. Nung maisipan naming i-share din ang kwento ko sa Facebook Live mo, Kuya Bono, nag-iinuman kami noon. Si Kuya Ome na dating chick boy, Kuya Bono, ay kilala ka. Ilang beses ka daw niyang na-meet sa personal sa station niyo noong nasa radyo ka pa, at ito daw ay nasa 4th floor ng isang hotel kung saan siya madalas magdala ng chicks niya noon. Maganda ang impression ni Kuya Omi sa iyo, Kuya Bono, kaya naging supporter mo siya sa programa mo at maging sa iyong Facebook page. Nanonood siya noon sa live mo nung nagiinuman kami. Nabati mo pa nga kami kasi nagpa-shoutout si Kuya Omi. Kasama din namin noon sa inuman ng pinsan niyang si DJ. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, Kuya Bono, kasi may kasalanan siya sa inyo at sa akin din. Si DJ ay DJ din sa isang maliit at hindi sikat na FM station. Pero hindi siya convincing sa itsura, sa gawa, maging sa pananalita. Pasensya na, Kuya Bono, ha, kung kahit na ako'y kapintas-pintas ay namimintas din ako. Mayabang lang kasi siya, Kuya Bono, pero hindi siya pwedeng ikumpara sa mga DJs na naririnig ko sa dati mong station sa Tugigaraw. Mas maganda pa nga ang timbre ng boses ko sa kanya eh. At kahit hindi niya sabihin, alam namin na kaya lang siya naging DJ dahil makapal ang mukha niya, at kapalit kasi ng pagiging DJ niya ay magpapasok siya ng mga commercial sa station nila. Wala din siyang basic salary dahil ang kita niya ay commission basis. 15% yata ng maipapasok niyang commercial, yun ang kita niya. Kapag wala siyang naipasok na patalastas, wala siyang kita. Kaya nga po kapag nakikipag-inuman siya sa amin, sa kanya lang ang kwento, sa amin ang gastos. At siya, Kuya Bono, ang nag-type ng kwento ko. Kinukwento ko lang sa kanya tapos tinatype naman niya. Pagkatapos ay sinend niya sa email mo. Halos puro English pa nga ang ginawa para daw bumilib kayo at mapansin nyo kaagad. Yun pala, itatagalog nyo lang din. Yung sinend niyang maikling kwento ko noon, Kuya Bono, ay binasa mo makaraan ng 3 gabi mula nung masend namin sa email mo. October 30 to be exact nung basahin mo yon. At gaya ng dati, nasa inuman na naman kami, pero that time ay tropang palaka naman ang kainuman namin.
Nasa kubo kami noon sa tabi ng bukid at doon kami nag-inuman. Hindi ako member ng tropang palaka, pero nakakasama ko naman sila madalas lalo na't kapag sila'y mag-iinuman at kulang ang budget nila. Alam kasi nila Kuya Bono na ako ay galante sa inuman kahit madalas ay alam kong inuuto na lang ako. Trops ang tawagan nila kapag magkakausap sila. Pero kapag ako ang kausap nila, pangalan ko ang gamit nila. Kaya naman halata ko din na hindi ako belong sa grupo nilang tropang palaka. Kung naku-curious kayo kung bakit palaka ang pangalan ng tropahan nila ay nagsisimbolo daw yon na mga simple at humble silang anim na magkakatropa. Ang palaka ay akronym na mga salitang pangit lang kami. Pangit lang kami. Palaka. Pero ang totoo, hindi naman lahat sila ay pangit. Sina Kadyo, Goryo at Makoy ay may mga itsura naman. Sa totoo lang ay gwapo sana si Makoy kung hindi lang siya pandak din kagaya ko. Pero siya nagkaka-girlfriend. Magaganda pa yung iba. Pero sa kanilang anim, pinaka-playboy si Toby. Hindi naman kagwapuhan pero matangkad kasi at magaling mag-joke. Siya ang joker ng tropang palaka. Kailan lang ay nauso sa social media ang Paro-Paro G. Tapos sumunod naman ang Alpha Kokak. Ayon, nagkaroon tuloy ng theme song ang tropang palaka, ang Alpha Kokak. Tawa din ng tawa ang tropang palaka nung basahin mo ang kwento ko Kuya Bono sa programa mo dati sa Facebook Live. Pinanood namin yon sa maganda at bagong iPad mini ni Kuya Ome na padala ng misis niyang DH sa Cyprus. Matapos mong mabasa ang kwento kong sinalin mo sa Tagalog Kuya Bono ay tinanong kaagad ako ni Kadyo. Kash, katno ka agpakamatay, makiramay kami no ka ni Rabi eh. Yun ang ngiting asong tanong sa akin ni Kadyo. Si Kadyo Kuya Bono ay kababata ko at matagal na siyang buwisit sa buhay ko. Wala na siyang ginawa kundi asarin ako. Pero sanay na ako sa kanya dahil sa tagal ba naman ng panahong pang-aasar niya sa akin ay namanhid na ako sa kanya. Anyway, ang sabi niya, kailan daw ako magpapakamatay. Makikilamay daw sila gabi-gabi. Wala ni isa sa kanila ang nagsabing huwag kong ituloy ang balak kong pagpapakamatay. Yung iba walang pake, yung iba ginawa pa akong katatawanan. Nalasing ulit ako ng gabing yun Kuya Bono at sa kubo na ako nakatulog. Nagising lang ako dahil may yumuyog-yug sa paa ko. At pagdilat ko ng mata ko'y nasilaw ako sa matinding sikat ng araw. At nakita ko din si Tata Noli at Nana Simang na siya palang nanggising sa akin at pareho silang nakangiti. Apay kasla kamit na tayen. Narinig kong sabi ni Nana Simang, bakit daw para na akong patay? Tapos nakita ko nga may 3 upos na kandila sa ulunan ko at may mga bulaklak din sa paanan ko. Pinagtripan na kansaman na ganyan tropang palakan ah. Sabi naman ni Tata Noli. Noon Kuya Bono ay aalis na lang sana ako pero pinigilan ako ni Nana Simang. Linisin ko daw muna yung kalat sa kubo nila. Sina Nana Simang at Tata Nilo ay mga magulang ni Kadyo na miyembro din ng tropang palaka.
Nilinis ko na lang Kuya Bono tsaka ako lumakad pa uwi dahil wala naman doon yung motor ko. Siguradong sinakyan ni McCoy na kapitbahay ko lang kasi. Pauwi sa bahay ay hindi ako sa kalsada dumaan. Mas malayo kasi at marami pa akong madadaan ng marites kaya nag-shortcut ako sa bukid. Sa malapad na pilapil ng patubig at doon ay nadaanan ko si Tata Donil na nagmumura at galit na galit sa kanyang kalabaw na ayaw lumakad. Hinihila niya ito pero ang kalabaw ay nakatayo lang. Napansin ko ang tali ng kalabaw niya. Bago pa at maningning na orange ang kulay. Sa salita naming Ilocano ko kinausap si Tata Donil pero itatagalog ko na lang Kuya Bono. Pagod na yata Tata Donil. Sabi ko sa kanya patungkol dun sa kalabaw na hinihila niya. Sinulyapan muna niya ako bago niya ako sinagot ng, "Hindi pa nga kami nagsisimula, pagod na." Baka ayaw na po niyang magsimula ulit. Baka gusto niya nang matapos ang lahat. Hindi niya na ako sinagot. Sinulyapan lang niya ako ng matalim. Nakikipag-away siya sa kalabaw niya nung iwanan ko at nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero naiwan sa isipan ko ang maningning na orange na tali ng kanyang kalabaw. Naisip ko Kuya Bono kung siguro yung ganong tali ang gagamitin ko sa leeg ko. Solve na lahat ng problema ko. Goodbye Earth na talaga ako. Pagdating ko ng umagang yun sa bahay, nadatnan kong nag-aalmusal si Mama kasama ang dalawang pamangkin ko. Sinulyapan lang ako ni Mama. Hindi siya nag-sermon kasi kumakain siya. Ganun kasi ang mama ko, marespeto sa pagkain. Pumasok ako sa kwarto ko at kukuha sana ako ng bihisan ko tsaka ako dediretso na sa banyo at maliligo pero parang ang bigat ng katawan ko. Nagpatibwal ako sa kama ko habang nasa kamay ko ang cellphone ko. Gusto kong i-text si Mang Ding, ang boss ko at magpapaalam ako na hindi ako papasok. Masama ang pakiramdam ko, may sakit ako. Ganito ang irarason ko. Kaya lang naisip ko na parang lumang tugtugin na yon kaya nag-isip pa ako ng mas magandang dahilan. Binuksan ko muna ang data ko at hinanap ko ang page mo Kuya Bono. Gusto kong magbasa ng mga comments sa binasa mong kwento ko kagabi. Tanda ko nasa mahigit 100 comments yon. Tapos napansin ko ang 5 message sa inbox ko. Inopen ko at nakita ko ang message mo Kuya Bono kung saan nagpaalam ka pala na ibibigay mo ang Facebook ko sa 3 babae. Noong gabi mo pa pala message yon kaso hindi kasi ako nag-Facebook noon sa inuman dahil katabi ko si Kuya Ome at nakikisilip na lang ako sa iPad niya. Nag-reply pa rin ako Kuya Bono kahit late na. Pero yung 3 messages pala ay galing na sa mga babaeng pinagbigyan mo ng Facebook ko. Sila ay itago na lang natin sa mga pangalang Queenie, Mina at Abby. Sina Queenie at Mina, tig-isa lang ang message nila. Parang kino-confirm lang nila kung ako talaga yung may-ari ng kwento na binasa mo. Nireplyan ko sila nung umagang iyon at sinabi kong ako nga. Kahit na wala talaga akong ganang makipag-chat at mabigat nga ang pakiramdam ko at inaantok ako. Si Abby, 2 ang message niya. Yung unang message ay ganito. Hoy Kashmir, huwag kang magpakamatay. Masarap mabuhay.
Pangalawang chat niya, alam mo Kashmir, mali ka sa sinabi mo na kapag patay ka na, lalabas yung mga taong pupuri sa'yo. Hindi totoo yun. Ang totoo, pagtatawanan ka nila. Sasabihin nila, pangit ka na nga, bobo ka pa. Kaya huwag kang magpakamatay. Huwag kang tanga. Napansin kong naka-open si Abby nung umagang yon kaya chinat ko siya. Ang sabi ko, madali lang magpayo kapag wala ka sa sitwasyon. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Pero anyway, salamat pa rin sa payo mo. Hinintay ko mag-reply si Abby. Nilalabanan ko ang antok ko at dinilat ko ang mata ko nang tumunog ang phone ko. Message mula kay Abby. At ang sabi niya, magkita na lang tayo. Taga rito lang ako sa Alakapan. Bibigyan kita ng dahilan kung bakit hindi mo dapat sayangin ang buhay mo. Re-replyan ko pa lang si Abby nung marinig ko ang mga yabag ni Mama palapit sa pinto ng kwarto ko. Noong kumatok siya kasabay ng pagtawag sa pangalan ko ay pumikit ako at magtutulog-tulugan. Hindi kasi nakalak ang pinto, Kuya Bono, at kapag nakita niyang gising ako, sesermonan ako. Kaya't pinikit ko nga ang mga mata ko at binuka ko pa ng bahagya ang bunganga ko. Nirelax ko din ang dila ko para tumulo ang laway ko. Kapag nakita niyang ganon ng itsura ko, aalis na lang siya. Hindi ako makapaniwalang ganon kaganda si Abby, Kuya Bono. Nagkita kami sa park ng Alakapan. May kasama siyang batang 1 taong gulang, anak daw niya, isa daw siyang single mom. Nagpunta daw siya dahil nagka-interes siya sa kwento ng buhay ko. Diretsa niya akong tinanong, gusto mo ba ako, Kashmir? Kung gusto mo ako, pakasalan mo na ako. Oo, Kuya Bono, ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ako makapaniwalang darating ako sa puntong nasa simbahan ako sa harap ng altar. Kahilera ko ang mga kaibigan kong lalaki sa gawing kanan ko. Sila ang mga abay na lalaki. Sa kabila naman ang mga babaeng abay. Lahat ng mata namin ay nakatutok sa malaking pinto ng simbahan. Dahil sa oras na bubukas yun ay iluluwa ng pintong yun ng babaeng makakaisang dibdib ko, si Abby. Unti-unting bumukas ang pintong yun. Pigil hininga ako at patulo na ang luha ko, kaya lang bakit hindi nakaputi ang taong nakita ko? At lalaki ito, matandang lalaki, si Tata Donil, at nakita ko ang kamay niya, may hawak na tali na kulay orange. Noong lumuwang ang pagkakabukas ng pinto ay nakita ko ang nakaputi ng gown, pero hindi ito tao kundi kalabaw. Lahat ng tao ay nagulat at nagtawanan. Narinig ko ang sigaw ng asar na si Kadyo. Ang sabi niya, "Wow, kalabaw! Bagay sa'yo, Kashmir, ang mapapangasawa mo."
Parang totoo ang panaginip na yun, Kuya Bono. Makulay, buhay na buhay, parang totoo. Naalala ko tuloy yung pambuwisit nila sa akin nung high school kami. Ang tagal ng panahon na binibwisit nila ako. Tuwing makikita nila ako, wow, kalabaw! Wow, kalabaw! Wow, kalabaw! Ang kwento nun, Kuya Bono, ay tinira ko daw kasi yung kalabaw. Hindi naman totoo yun, Kuya Bono. Alam ni Alvin yun. Naliligo kasi kami noon sa patubig, nung high school kami. Hubot-hubad kami. May babaeng kalabaw doon na nakababad. Sasakay lang naman sana ako sa ibabaw ng kalabaw tapos tatambling ako. Kaso nung sasampa na ako sa likod ng kalabaw, nadulas ako. Nahulog ako doon sa buntot ng kalabaw. Nagulat ito at tumayo. Ayon sa kaberdehan ng utak ni Kadyo, sinabi niyang tinira ko daw yung kalabaw. Pero hindi yun totoo. Buti nga't makaraan ng isang taon siguro, nakalimutan din nila. At hindi ko na ulit narinig yung wow, kalabaw kapag makikita nila ako. At ewan ko ba kung bakit bumalik yun sa panaginip ko. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream. Pero yung tungkol kay Abby, Kuya Bono, totoo na nagkita kami pero hindi sa park, kundi sa mismong bahay nila. Simple lang si Abby, Kuya Bono. Hindi pangit, pero hindi naman kagandahan. May itsura. Hindi rin siya mabait. Actually, prangka siya. Kararating ko lang sa bahay nila, ang salubong sa akin, ay, totoo pala. Na ano? Wala. Hindi rin kami nakapag-usap ng maayos noon kasi iyak ng iyak ang anak niya. Totoong single mom siya, Kuya Bono, at matanda na ang nanay niya. Umalis na rin ako nung maramdaman kong para akong tanga sa terrace nila na mag-isa at nakatunganga kasi ayaw ng anak niya na nasa terrace siya kasama ako. Nagpaalam na lang ako noon at hindi ko na si chinat ulit. Pero after 3 days, nag-chat siya. Nasa bus daw siya pabalik ng Maynila dahil flight niya na kinabukasan. Domestic helper siya sa Hong Kong, Kuya Bono, at umuwi lang daw siya dahil nagkasakit at na-ospital ang anak niya. Mabuti na lang daw at mabait ang British na amo niya. Sabi niya, 9 months na lang daw ang natitira sa kontrata niya. Uuwi din siya after 9 months at saka na lang daw kami magkita ulit pag uwi niya. Pansamantala ay chatmate lang daw muna kami. Tinutuon naman niya, Kuya Bono, nung nasa Hong Kong na ulit siya ay regular naman siyang nag-chat-chat, kaya lang masakit talaga siya magsalita. Minsan ka-chat ko siya habang nasa inuman ako. Ang sabi niya, ano ba yan? Pangit ka na nga, lasenggo ka pa. Tapos nag-emote ka pa kay Kuya Bono na walang nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasi magkakagusto sa'yo, Kashmir, kung nasa yun na nga lahat ng kapangitan? May bisyo ka pa. Alam mo, try mong manligo sa siraulo. Baka sakali sagutin ka. Mula noon, Kuya Bono, ay hindi ko na siya chinat-chat. Hinayaan ko lang siyang mag-chat sa akin at nagre-reply lang ako. Pero pinapahalata ko na
hindi ako interesado. Ayaw ko naman kasi siyang i-block kasi, hello, mas marami kaya akong inad na hindi ako kinonfirm kesa sa nag-confirm sa akin. 326 lang ang friends ko ron sa Facebook. Pero ang mga inad ko at hindi nag-confirm, mahigit 500. Tapos, mambablock pa ako. Sina Queenie at Mina, hindi na nag-chat sa akin kahit na ilang beses din ako nag-chat sa kanila. Si Abby, kapag sa unang basa ko pa lang ay nakita kong masakit na, hindi ko na binabasa lahat. Dinidelete ko na lang ang message niya. Hindi ko siya maintindihan, Kuya Bono, kung bakit kailangan pa niyang sambitin ang salitang pangit. Alam naman niya na, nakita na nga niya ako. Nagbiro pa siya minsan. Sinabi niya, naka-wallpaper daw sa cellphone niya ang picture ko. In-screenshot niya tapos sinend niya sa akin. At talagang pinili pa niya, Kuya Bono, yung pinakapangit ko talagang picture. Ba't mo wallpaper? Tanong ko noon. Ang sagot niya, panakot daw niya sa alaga niyang batang makulit. Hindi ko na siya ulit ni-replyan noon, Kuya Bono, at tuwing may message siya, tinatamad na akong basahin. Dinidelete ko na lang kaagad. Hanggang sa hindi na rin siya nag-chat-chat. At okay lang yun sa akin. At least, wala nang taong nagpapaalala sa akin na pangit ako kahit alam ko naman na. Pero makaraan ng ilang buwan, Kuya Bono, isang araw ay may natanggap akong message na nagpangiti sa akin. Message mula sa isang babaeng niligawan ko noon pero maggalang akong binasted. At nung araw na yon ay iniimbita ako sa bahay nila dahil birthday daw niya. Siya si Lorena, Kuya Bono, kung natatandaan niyo pa. Siya yung niligawan kong hindi rin maganda pero hindi ako nilait, sa halip ay pinaliwanag niya sa akin kung bakit hindi kami dapat maging mag-asawa. Kawawa daw ang magiging anak namin na siguradong sa aming kapangitan lang din magmamana. Noong tinanong ko si Lorena kung bakit ako iniimbitahan sa birthday niya, ang sagot niya sa akin ay, gusto lang kita makita ulit, Kashmir. Bakit nga? Basta dumating ka na lang. Wala akong ibang bisita. Ikaw lang. Nagpunta nga ako, Kuya Bono, at gaya ng dati, magalang at mabait ang mga magulang at mga kapatid ni Lorena. Ako lang talaga ang bisita niya noon. May ibang tao sa bahay nila pero mga pinsan lang din niya. Nung matapos kaming kumain ay inaya niya akong mag-usap kami. Kashmir, alam mo, may biyudo na gusto akong pakasalan. Hindi siya pangit, pero matanda na. 58 na siya, 4 ang anak niya. Gusto kong mag-asawa, Kashmir, kasi naisip kong mahirap tumanda na nag-iisa. Kaya lang kung si Guido ang pakakasalan ko, baka maaga lang din ako mababalo. O baka sa mga huling araw ng buhay niya, mag-aalaga lang ako ng matanda. Ganun talaga, Lorena. Matanda yung inasawa mo eh. Kaya nga, Kashmir, kaya kita inibita dito kasi naisip ko lang kung baka gusto mo pa rin ako. Kung gusto mo pa ako, di tayo na lang magpakasal.
Oo, Kuya Bono, ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ako makapaniwalang darating ako sa puntong nasa simbahan ako, sa harap ng altar. Kahilera ko ang mga kaibigan kong lalaki sa gawing kanan ko, sila ang mga abay na lalaki. Sa kabila naman ang mga babaeng abay. Lahat ng mga mata namin ay nakatutok sa malaking pinto ng simbahan ng Alakapan dahil sa oras na bubukas yun ay iluluwa ng pintong yun ng babaeng makakaisang dibdib ko. Unti-unting bumukas ang pintong yon. Pigil hininga ako at patulo na ang luha ko, kaya lang bakit hindi nakaputi ang taong nakita ko? At lalaki ito, matandang lalaki. Si Tatay Roman, ang tatay ni Abby. Noong lumawang ang pagkakabukas ng pinto ay nakita ko ang nakaputi ng gown at si Abby yun. Halos lahat ng tao ay nagpalakpakan bilang pagsalubong sa babaeng aking pakakasalan. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high and I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high and I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Hindi yun panaginip, Kuya Bono. Totoo. Pero nitong December 2021 lang yun nangyari, ang aming pagpapakasal. July 2021, dumating siya noon galing ng Hong Kong. Nung matapos niya yung natitirang 9 na buwan sa kontrata niya, isang araw bago ang pamamanhikan sana namin kina Lorena, ay may natanggap akong tawag mula sa bagong number. Noong sagutin ko ay si Abby pala. Ang sabi niya ay 3 araw na daw mula nung dumating siya sa Alakapan. Pumunta daw ako sa kanila dahil may pasalubong siya sa akin. Nagpunta naman ako, Kuya Bono, at alam mo ba kung ano ang mga pasalubong niya sa akin at kung bakit ganon ang mga pasalubong niya? Face mask at sunglass. Yun ang mga pasalubong niya. At kung bakit ganon ang pasalubong niya ay para daw hindi laging naka-expose ang mukha ko sa ibang tao. Noon, Kuya Bono, dahil dadalawa lang naman kami sa terrace nila ay hindi na ako nakapagtimpe. Ang sabi ko, alam mo ba kung bakit hindi na kita chinachat? Kasi masakit ka magsalita. Alam mo na nga, pangit ako, pinapamukha mo pa. Galit na sabi ko, Kuya Bono, pero tumawa pa siya at ang sabi, lalo ka pa palang pumapangit kapag galit ka. Sa sinabi niyang yun, Kuya Bono, ay binaba ko sa maliit na mesa ang face mask at sunglass na pasalubong niya at saka walang imik akong umalis. Pero hinabol niya ako. Hoy, pangit, ba't ka ba galit? Tanong niya sabay hablot sa damit ko, kaya natigilan ako sa paghakbang. Wow, tuwang-tuwa ka na siguro niyan, no? May babaeng naghahabol sa'yo. Sabi pa niya sa kanyang nakakaasar na ngiti. Sabay tapat sa mukha ko ang cellphone niya at picture ko nga ang nasa wallpaper niya. Pinapanakot mo rin ba yan sa anak mo? Oo, kaso hindi siya natatakot eh. Natatawa siya. Noon ay hinablot ko ang damit ko para mabitawan niya, tsaka ako lumakad ulit, pero hinabol pa rin ako at muling hinablot ang damit ko at ang sabi, "Uy, pangit, ba't ka ba galit?" Hinarap ko siya, Kuya Bono, at ang sabi ko, "Ano bang kailangan mo, Abby? Durog na ang puso ko sa mga panlalait. Magpapakamatay na talaga ako pagdating ko sa bahay namin mamaya." Eh di sige, magpakamatay ka. Hindi mo ako matitikman. Ginagago mo ba ako, Abby? Hindi. Minumulat lang kita sa katotohanan na pangit ka talaga, Kashmir.
Gusto ko lang tanggapin mong pangit ka talaga. Yakapin mo ang katotohanan na pangit ka talaga. Kasi yun ang problema mo, Kashmir. Hindi mo tanggap. Sabi niya, tsaka muling itinapat sa mukha ko ang cellphone niya at muli nakita ko ang pinakapangit kong picture sa Facebook na siya pa talagang pinili niyang i-wallpaper. Mula nung dumating ako sa Hong Kong 9 months ago, nasa wallpaper ko na to. Hindi para takutin yung alaga ko kasi wala naman talaga akong alagang bata doon. Sinanay ko lang talaga ang sarili ko, Kashmir, na ang may-ari ng mukhang ito ang makakasama ko sa buhay ko. Oo, tinatawanan ng anak ko tong picture mo. Pero ang sabi ko sa kanya, anak, ito ang magiging tatay mo. Kashmir, ang nakikita mong kapangitan sa litratong ito, panlabas lang. Alam kong may mabuti kang puso. At kung handa kang magbago at kung iwasan mo na ang barkada at bisyo, pakakasalan kita. At mamahalin kita, Kashmir, kasi tanggap kita maging sino o ano ka pa. Well, ako pa ang nagduda, Kuya Bono, kaya naging steady lang muna kami ni Abby noon ng 4 na buwan. Mula July hanggang October. Araw-araw ako sa kanila at kung minsan ay dinadala ko din siya dito sa bahay. May mga nangyari na rin sa amin noon at nung maramdaman kong seryoso talaga siya sa akin, ay inaya ko ng pakasal. Umuo naman kaagad at nagsimula na nga kaming mag-ayos ng papeles namin. December, nagpakasal na kami kaya Pasko ng 2021 ay may misis na ako na hindi pangit ang pisikal at lalong hindi pangit ang ugali. Malambing, maalaga at mapagmahal si Abby pero masakit lang magsalita. Prangka kasi siya pero nasanay na rin ako. Totoo naman ang mga sinasabi niya kasi at tinanggap ko na rin talaga, Kuya Bono, ang katotohanang pangit talaga ako at wala na akong magagawa doon. 3 months pregnant na siya ngayon, Kuya Bono, at panay ang dasal kong sana hindi ko kamukha ang magiging baby namin. Pero nung unang pagkakataong sabihin kong ganun ang dasal ko ay kinatusan niya ako at ang sabi niya, tanga ka ba? Pag di mo kamukha yung isisilang kong bata, iisipin ng ibang tao na hindi ikaw ang ama. Napakabobo mo. Ano kung pangit ang anak ko? Hindi ko ikakahiya dahil wala sa akin ang itsura. Mas matimbang sa akin ang magandang ugali kaysa magandang mukha. Ito ay isang bagay pa na gusto kong ipagpasalamat sa iyo, Kuya Bono. Ang pagbibigay mo kay Abby ng Facebook ko noon. Kasi dahil sa iyo, nakilala ko ang babaeng sa tingin ko'y makakatuwang ko sa buhay na masaya at kontento. Si Lorena natuloy din sa pagpapakasal sa matandang biyudo. Mayaman pala. Bahay nga ni Lorena ang pinakamaganda at pinakamalaki sa barangay nila ngayon. At dahil dito ay wala akong dapat ikalungkot o ikakonsensya kung hindi ko siya tinuluyan. Pero sana gaya ko ay matanggap na rin ni Lorena na hindi dapat ipagdusa ng puso ang pagiging pangit ng mukha. There's always hope for happiness. Kuya Bono, pasensya na pala dun sa kasama mo na nakaaway ni DJ. Dati kasi ay nagpresenta ulit siya na siya ang susulat ng kwento ko para daw sure na basahin mo. Babayaran ko na lang daw siya ng 2K. Gamit niya ang Facebook ko nung makipag-usap siya sa assistant mo. Pero Facebook page mo ang gamit ng kasama mo para daw official yung usapan.
Kaya lang hindi sila nagkaintindihan at nagkainitan pa. Sinabi pala ni DJ na dapat daw ay may party ako sa kikitain ng kwento ko sa channel mo. Pero promise Kuya Bono, hindi ako ang kachat ng kasama mo. Facebook ko yung gamit ni DJ at dinilit niya lahat ng convo. Nalaman ko lang lahat ng ito nung iyan block kita kasi nagtaka ako kung bakit hindi ko na makita ang Facebook page mo sa Facebook ko. Blinak ka pala ni DJ. Kuya Bono, hindi ako mukhang pera. May pera ako. May ipon ako kaya hindi ako naghahangad ng share sa kita ng kwento ko kung kikita man talaga. Mabuti na lang at nagkaliwanagan din tayo Kuya Bono nung isend nyo sa akin yung conversation ninyo kay DJ at ako ang lumalabas na kausap nyo. Salamat din po sa pangunawa at tiwala nyo sa akin Kuya Bono at sa mga kasama mo. Hanggang dito na lang po Kuya Bono at muli maraming salamat. Buong respeto at paggalang sa'yo, ako si Kashmir. Dating pangit na malungkot, ngayon pangit pa rin pero happy. God bless all kahugot at maraming salamat sa mga nakinig. Sumasa inyo, Kashmir. Itinuri mong biyaya. Suportahan siya kaya siya ganun. Kung marami kang extra, huwag kang magdamot kasi kapag ikaw ay maluwag sa mga nangangailangan, doble-doble ang balik nun sa'yo, Kashmir. Tingnan mo nga yan, hindi ka umasa na makakapag-asawa ka pa. Yun pala ay big time. I mean, napakalaking blessings ng pagdating sa buhay mo ni Abby sapagkat tanggap ka. Ha? Talagang sinanay pa niya yung sarili niya talaga na tanggapin ka. And I think it's worth it na siya ay pakamamahalin mong tunay at maging proud ka, maging thankful lagi sapagkat dumating nga ang isang kagaya niya sa buhay mo. Sana ay huwag mong sasaktan ang kanyang damdamin sapagkat ikaw ay pinag-aralan lang talaga niyang mahalin. And God bless sa inyong pagsasama and I hope that you will be happy forever. Again, maraming salamat sa kwento mo, kahugot na Kashmir. Maganda, nakakatuwa at maraming lessons ang napulot ng ating mga kagayang hindi masyadong nabigyan, nabiyayaan ng magandang itsura. Thank you so much. It's really inspiring. Talagang darating at darating ang blessing sa mga mapaghintay. And thanks God sapagkat hindi mo tinuloy iyong balak dati na pagpapatiwakal. Huwag! Kahit anong problema ang darating sa buhay natin. Tandaan nyo, ang sinabi din ni Nanay, ni Pangulong Bongbong Marcos, ay mas malawak ang langit kesa sa lupa. Ang langit ay nagbibigay ng solusyon. Ay parang ganun, Hindi ko masyadong matandaan yung sinabi niya. Basta heaven is the solution. So at mas malawak ka daw ang langit kaysa sa lupa kung saan tayo nakaka-encounter ng mga problema. Thank you so much again, kahugot na Kashmir. At ngayon sa mga pinakihintay ninyong shout-out. Shoutout kay Jericho Carino. Shoutout sa family Alcantara ng Alunan, Quezon, Isabela. Shoutout kay Jacqueline Simbe. Shoutout sa misis kong mahal na si Mary May from Harris Gray, Pahel. Jennifer Balagan, Juvel Mendoza, Russian Bakuyag, Lilibeth Balinsat Sabado of Minagbag, Quezon, Isabela, Kendrick Carl Lungid from Enren. Shoutout sa tropang Bubulog, Tipurok ni Bulan, Ramon Isabela, ken aming nga pamilyami, nagapukin Mercy Sabong. Shoutout kay JL Gisab who says shoutout din kay Queenie San Nicolas, JF Magulod of Cagayan, Margie Tumbali of Hong Kong from Tugigaraw, Cheryl Basco of Kingdom of Saudi Arabia mula sa Ilagan, Isabela. Shoutout sa family Bakay and to Jo Marie Bakay. Miss T's Diary, shoutout sa'yo. Rodelio Tadeja, Ja si Baluka Vlog, shoutout sa'yo. Shoutout sa families Danga, Habalbe, Agtang, and Villanueva mula kay DJ Danga. Arvin Gamayon of Taiwan.
Alariao family of Bugay, Cagayan mula kay J. Alariao. Shoutout sa boyfriend kong si Jem mula kay Jelix Francis ba to? Mga kahugot, ba't hindi nyo ayusin yung mga pangalan nyo sa inyong mga channel, ano? Kasi kailangan mo pala ng channel para makapag-comment ka. So, ayusin nyo na rin yung mga pangalan nyo sa mga channels nyo. Madali lang i-edit yun. Gumawa kayo ng madaling tandaan at madaling basahin para pag nagpa-shoutout kayo ay madaling bigkasin at magandang bigkasin ng mga pangalan ninyo sa shoutout. Ha? At shoutout sa Porcinido family dyan sa Pilipinas mula kay Danica Castillejo Vlog. Ian De La Cruz, shoutout sa family ko sa Baguio City from Just Duplex Awakan of Japan. Alona Tanedo of Japan, Beth Marie Caleja of Taiwan, Canillo and Nesperas families from Victory ni V. Shoutout sa asawa kong si Amanti Taruk na destino sa Mindanao. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Mula kay Princess de Baguio. Huwag kalimutang banggitin ang salitang shoutout upang sagon kapag pasok ka sa first 20, tiyak mapapasok ka sa susunod nating shoutout. Maraming salamat muli sa paglalaan ng oras sa ating programa. Kashmir, thanks again. And lahat mga kahugot, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.